Breaking news, hindi na pinatagal ng Israel at naghiganti na agad ito sa Houthis ng Yemen. Ang nasabing paghiganti ng Israel, ito yung ginawang pag-atake ng Houthis gamit ang ballistic missile nito lamang nagdaang araw sa Israel habang si President Donald Trump ay nasa Saudi Arabia. At dahil dito, sinabi ni President Donald Trump maaaring umatake silang muli sa Houthis kahit paman meron silang ceasefire. Pero ang Israel nangako na magsasagawa sila ng isang malakihang airstrike. At eto na nga mga kaibigan, sumabog ang maraming lugar na kontrolado ng Houthis sa Yemen. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. At dahil nandito ka na rin lang naman, samahan mo na ng hindi napipilitang likes. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Sana ay ayos lang ang inyong weekends. Ngayon ay May 17, 2025 at isang nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong ginawang airstrike ng Israel sa Houthis ng Yemen at sa pagkasira ng maraming lugar na kontrolado ng militanteng grupo. Balikan muna natin ang pangyayari sa loob ng 2 linggo. Marahil ay narinig mo mga kaibigan na ang Houthis ay tumira ng 2 ballistic missile sa Ben Gurion Airport sa Israel. Dito mga kaibigan, mayroong mga properties ng Israel ang nawasak. Maging ang Ben Gurion Airport ay na-disable for 30 minutes pero kalaunan ay nagbalik din sa normal na operasyon. Nangako ang Israel na maghihiganti. Lumipas ang ilang oras, napakalaking pagsabog ang nangyari sa Yemen. Yun pala mga kaibigan, inatake na ng Israel ang maraming mga daungan na kontrolado ng Houthis. Kasamang winasak ng Israel ang mga factories, lalo na ang factory na paggawaan ng simento upang gumawa ng tunnels ang militanteng grupo. At hindi ito tinantana ng Israel. Kinabukasan, nagsagawa ito ng pag-atake na naman at ito ay isinagawa sa Sanaa, na kung saan mga kaibigan, na-disabled ang operasyon ng Sanaa Airport. 6 na mga eroplano ang nasunog. Pansamantalang tinigilan ng Israel ang Houthi. At si President Donald Trump ay nagkaroon ng agreement sa Houthi na magkakaroon sila ng ceasefire. At habang nagkakaroon ng ceasefire, si President Donald Trump ay pumunta sa Saudi Arabia. At sa araw na yaon, habang nakikipag-usap si President Donald Trump sa Crown Prince ng Saudi Arabia na si Mohammed bin Salman at sa Presidente ng Syria na si Ahmed al-Sharaa, nagpalipad ng ballistic missiles ang Houthi at tinarget nito ang Israel. Galit na galit si President Donald Trump at nangako na kanilang muling aatakihin ang Houthis ng Yemen kung kanilang ipagpapatuloy ang kanilang pag-breach sa kanilang agreement. Pero ang Israel hindi na pinatagal, hindi lumipas ng 24 oras at agad na umatake sa Houthis ng Yemen. Ang balitang ito mga kaibigan ay kinumpirma ng tagapagbalita ng Israel, ang The Times of Israel. Maging ang Yemen media mga kaibigan kinumpirma na ang mga lugar na inatake ng Israel ay ang Ras Isa, Hodeidah, kasama na ang Salif Port. Mga kaibigan, napakalaking pagkawasak sa naturang pag-atake. May nasawi, marami ang sugatan. Ang video na inyong nakikita ay ang aktual na footage. Napakalaki ng sunog na naidulot ng naturang airstrike ng Israel. Hanggang sa mga oras na ito, ang firefighters ng Yemen ay patuloy pa sa pag-aapula sa naturang sunog. Sumabog ang maraming mga buildings. Ito mga kaibigan ay ginagawang command center ng Houthis ng Yemen. Maging ang ilan sa mga negosyo katulad ng oil ay hindi pinaligtas ng Israel.
Isa ito sa mga sanhi kung bakit nagkaroon ng napakalaking sunog sapagkat nagliyab mga kaibigan ang maraming mga oil tanker. Nagsalita na ang Yemen's Health Ministry at kinumpirma nito na marami ang mga sugatan. Ang iba mga kaibigan ay isinugod na sa mga pagamutan at kasalukuyang tumatanggap ng treatment. Hindi nagbigay ng eksaktong numero ang Yemen's Health Ministry kung ilan ang mga namatay. Pero sigurado at confirmed na merong mga nawalan ng buhay. Paglilinaw pa ng IDF mga kaibigan, bago nila isagawa ang naturang pag-atake, nagsagawa sila ng evacuation warning sa 3 lugar na target nito at hindi lang isang beses nagbigay ng warning, 2 beses daw ayon sa IDF. At dahil bago pa lang ang balitang ito mga kaibigan, ay wala pang inilalabas na pahayag ang kampo ng Houthi kaugnay sa pag-atake ng Israel. Ayon sa iba nating mga commenters at mga analyst, kaya lang naman daw gumagawa ng pag-atake ang Israel sa Houthis sapagkat naghihiganti lamang ito sa mga ginawang pag-atake ng naturang militanteng grupo. Ayon nga sa isang US official, "Do not attack Israel, they will attack you." At gaya ng sinabi ni Netanyahu, "We will strike you if you strike us. We will harm you if you harm us. We have the right to protect ourselves." Dagdag pa sa ulat ng The Times of Israel na ang naturang pag-atake ng Israel sa Houthis ng Yemen mga kaibigan ay isinagawa matapos magsagawa ng isang napakalaking pag-atake ang IDF sa Gaza. Ibig sabihin ay 2 fleet o 2 grupo ng mga fighter jets ang pinalipad ng Israel para sa itinuturing nitong kalaban. Ayon sa tala ng IDF mga kaibigan, mula May 6, 2025 hanggang noong nakaraang araw, 7 na mga missile ang pinalipad ng Houthis. Hindi pa kasama riyan ang drones at ang ginamit ng mga missiles mga kaibigan ay matitindi sapagkat ito ay ballistic missile. Pero sa paglilinaw ng IDF, ang naturang mga ballistic missile attack ng Houthi at drone attack, hindi ito nagbigay ng major damage sa kanilang lugar. Wala rin daw nasawi sa mga pag-ataking ito. Dagdag pa ng IDF, laging naka-high alert ang kanilang mga air defense system dahil maaaring mamayang gabi, bukas, sa susunod na linggo ay gagawa na naman ng pag-atake ang militanteng grupong ito. At ang mga susunod na update tungkol sa Israel at Houthi mga kaibigan ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated at kung sakaling bago ka lang sa channel na ito at gusto mo ang ganitong mga content, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito. At sa lahat ng aking mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, lalo na sa ating mga OFWs na nasa Israel, kumusta po kayong lahat dyan? Mag-iingat po kayo. Sa mga OFWs na nasa Saudi Arabia, kumusta mga kaibigan? Nasa Bahrain, UAE, Qatar, Egypt, sa Europe, Amerika at iba't ibang panig ng mundo. Mag-ingat po kayo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.